Disyembre 2024. Sa loob ng isang malamig na lecture hall sa Universidad ng Pilipinas, sa Diliman, Quezon City. Sa labas, ramdam ang init ng tanghali at ang ingay ng mga jeepney na dumaraan sa University Avenue, ngunit sa loob, tahimik ang lahat. Nakaupo ang isang Israeli-Amerikanong ethnomusicologist, si Professor David Cohen, habang nakikinig sa ulat ng kanyang estudyante. Biglang namutla ang mukha ng propesor. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang nakahawak sa armrest ng upuan. Ano ang nagpanginig sa isang veteranong propesor, na higit sa 30 taon nang nag-aaral ng musika sa buong mundo, dahil lang sa isang simpleng kanta ng mga batang Pilipino? Ito ay isang kwento ng kababalaghan kung paano tumatawid ang musika sa mga hangganan ng bansa at kultura. Ang pagtuklas. Ang bida sa ating kwento ay si Professor David Cohen. Isa siyang Israeli-American at kasalukuyang visiting professor sa VE College of Music. Siya ay isang kilalang otoridad pagdating sa paglipat ng musika sa iba't ibang kultura na nakapagsagawa na ng field research sa mahigit 50 bansa. Ginugol ko ang 30 taon ng buhay ko sa pag-aaral kung paano tumatagos ang musika sa mga pader ng kultura, ani Prof. Cohen sa kanyang isip. Pero ang nangyari noong araw na iyon ay bumago sa lahat ng aking nalalaman. Ika-15 ng Disyembre, 2024. Araw ng presentasyon para sa final research ng mga graduating students. Isa-isang tumatayo ang mga estudyante sa harap, suot ang kanilang mga barong at pormal na damit upang ibahagi ang bunga ng isang taon nilang pagsasaliksik. Ang paksa ng aking pag-aaral ay ang ebolusyon ng mga banyagang awitin na ipinakilala sa elementarya ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, panimula ng estudyanteng si Lin Sinya. Isang Chinoy na estudyante na karaniwan sa universidad. Partikular na kawili-wili ang dalawang kanta na hanggang ngayon ay inaawit pa rin sa maraming pampublikong paaralan at scouting activities. Sa totoo lang, noong una ay hindi gaanong nagbigay ng pansin si Prof. Cohen. Akala niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa kasaysayan ng edukasyong pamusika sa Pilipinas. Inaasahan niyang tungkol ito sa mga impluwensya ng Amerikano o Espanyol. Ang unang kanta ay pamilyar sa lahat, lalo na sa mga sumali sa Boy Scouts o Girl Scouts of the Philippines at sa mga camping trip. Ito ay ang tinatawag nating Nriyam o minsan ay Sayaw sa Apoy. Pinindot niksi niya ang remote at ipinalabas ang isang video mula sa isang probinsya sa Visayas. Makikita ang mga batang nakauniporme ng scout, masayang sumasayaw at kumakanta sa paligid ng isang bonfire habang pumapalakpak. Sa sandaling iyon, nagbago ang timpla ng mukha ng propesor. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tumigil ang kanyang paghinga. Ang himig na kinakanta ng mga batang Pilipino. Ang mga hakbang ng kanilang paa. Diyos ko, bulong niya. Iyan ang sagradong kanta na kinalakihan ko sa aking bayang Sinilangan. Ang O Shabtem Mayim. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Ngunit hindi pa tapos ang gulat. Ang pangalawang kanta, patuloy niksi niya, ay ang Dona Dona. Ang kantang ito ay madalas ituro sa mga klase ng musika at MAPE, Music, Arts, Physical Education, sa elementarya. Kilala ito bilang isang malungkot pero magandang awitin tungkol sa isang baka. Napaayos ng upo si Prof. Cohen. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Pati ba naman ang Dona Dona? Ito ay hindi maaaring maging nagkataon lang. Bakit ang mga batang Pilipino, sa kabilang ibayo ng mundo, ay likas na kumakanta ng mga awiting Hudyo? Nagpatuloy siksi niya, ang nakakapagtaka, Prof, ayon sa aking saliksik, ang dalawang kantang ito ay ipinakilala sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa parehong panahon, mga dekada 50 at 60 at nanatili ng mahigit 70 taon. Pero walang malinaw na pag-aaral kung bakit ito ang napili at bakit ito tumatak sa puso ng mga Pinoy. Hindi na nakapagpigil ang propesor. Tumayo siya, ang kanyang boses ay may halonginig. Sandali lang, ina. Lin. Gaano kalalim ang naging investigasyon mo sa orihinal na pinagmulan ng mga kantang ito? Natigilan ng estudyante, medyo nalito. Po. Base sa data, ang Nriyam ay Israeli folk dance at ang Dona Dona ay Jewish folk song. Huminga ng malalim si Prof. Cohen, tila pinipigilan ang emosyon. Nga. Lin, hindi mo sinasadyang natisod ang isang napakahalagang bagay.
Tumahimik ang buong silid-aralan. Lahat ng mata ay nakatuon sa banyagang propesor. Ang mga kantang ito, hindi lang sila basta banyagang awitin. Para sa aming mga Hudyo, may espesyal at malalim itong kahulugan. Tiningnan niya ang mga estudyante. Simula ngayon, lulutasin natin ang misteryong ito. Bakit tumawid ang mga kantang ito sa karagatan patungong Pilipinas? At bakit minahal ito ng mga batang Pilipino ng higit 7 dekada? Ipinapangako ko, aalamin natin ang katotohanan. Ang pagsasaliksik. Kinabukasan sa opisina ni Prof. Cohen sa Diliman. Ang labas ng bintana ay tinatamaan ng malakas na ulan, isang tipikal na hapon sa Maynila. Ang kanyang mesa ay puno ng mga dokumento, at ang dingding ay tadtad ng mga lumang litrato at mapa. Umiinom siya ng mainit na kape habang nakatitig sa 2 piyesa ng musika. 30 taon. Bakit hindi ko ito napansin noon? Tanong niya sa sarili. Nagsimula siya sa kasaysayan. Tiningnan niya ang Inay Am Enri Am. Ang orihinal na kompositor ay si Emmanuel Amiran, nilikha noong 1942. Napaka-interesante, bulong niya habang nagtatype sa kanyang laptop. Ang kantang ito ay isinilang 6 na taon bago pa naitatag ang Estado ng Israel. Ito ay awit ng kagalakan ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagtipon sa tigang na lupa at sa wakas ay nakahukay ng tubig. Ang mayim-mayim sa wikang Hebreo ay nangangahulugang tubig, tubig. Ang lyrics ay direktang hango sa Biblia, sa aklat ni Isaias, kayo'y sasalok ng tubig na may galak mula sa mga balon ng kaligtasan. Hindi lang ito folk song, realization ni Cohen. Isa itong awiting may relihiyosong kahulugan. Isang pasasalamat sa Diyos. Ang sayaw naman ay dinisenyo ni Else. Dublin noong 1937. Ginagaya nito ang paggalaw ng mga taga-nayon na nagtitipon sa paligid ng bagong hukay na balon, isang pabilog na sayaw o hora. Sa screen ng computer ni Cohen, lumabas ang video ng tradisyonal na Israeli hora dance. Ibig sabihin, napahawak siya sa kanyang noo. Ang mga batang Pilipino sa Jamboree, habang sumasayaw sa paligid ng bonfire sa Laguna o sa Baguio. Ang ginagawa nila ay isang relihiyosong ritual ng pasasalamat sa Diyos dahil sa tubig sa disyerto. Sa Pilipinas, kinakanta ito ng mga bata sa sirang Hebreo, Enay Am, sa halip na mayim nang hindi nauunawaan ang kahulugan. Para sa kanila, isa lang itong masayang icebreaker o group activity. Sunod naman niyang inimbestigahan ang Dona-Dona. Ang orihinal ay nilikha noong 1938. Isang kantang Yiddish na pinamagatang Dana-Dana. Ang musika ay gawa ni Sholom Secunda at ang titik ay kay Aaron Zitlin. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Prof. Cohen. 1938. Ang taon kung saan tumitindi ang pang-aapi sa mga Hudyo sa Europa. Ang kantang ito. Sa ibabaw, tungkol ito sa isang guya o batang baka na dadalhin sa katayan. Pero ang ilalim na kahulugan. Binasa niya ang pagsasalin. Ang guya na nakatali at walang magawa ay inihahambing sa laya ng isang ibon, swallow, na lumilipad sa himpapawid. Simbolo ito ng isang lahi na walang magawa kundi ang sumuko sa malupit na tadhana. Ang Yiddish ay ang wika ng mga Hudyo sa Europa na karamihan ay nasawi sa Holocaust. Tiningnan niya ang mga lumang litrato ng 1930 Europe sa kanyang screen. Mga taong isinasakay sa tren walang matatakbuhan. Isang awit ng matinding lungkot at babala sa paparating na trahedya ng Holocaust, ani Cohen. Pero sa Pilipinas, nakalkal ni Prof. Cohen ang isang lumang curriculum guide ng Department of Education mula 1965. Ang Dona-Dona ay ipinakilala bilang kanta tungkol sa awa sa mga hayop at minsan ay ginagamit sa edukasyon sa pagpapakatao, values education. Walang nabanggit tungkol sa Holocaust o sa mga Hudyo. Gayon din ang mayim-mayim. Ipinasok ito sa Pilipinas pagkatapos ng gyera sa pamamagitan ng SINE at mga physical education programs bilang isang folk dance para sa international understanding. Bakit? Tanong ni Cohen. Bakit sa dinami-rami ng kanta, bakit ang dalawang ito ang tumagal ng 70 taon habang ang iba ay nalimutan na? May nakatago bang dahilan? Bumuo siya ng bagong teorya. Ang Pilipinas noong post-war at panahon ng martial law ay may sariling pinagdaraanan.
Marahil ang pagtanggap sa mga kantang ito ay hindi aksidente, kundi dahil may koneksyon ang diwa nito sa diwa ng mga Pilipino. Ang paliwanag. Ilang araw ang lumipas. Ipinatawag ni Prof. Cohen Sixinia at ang iba pang estudyante sa kanyang opisina. Nakapaskil sa mapa ang mga makukulay na pins na nagpapakita ng ruta ng musika mula Israel, dumaan sa Amerika, hanggang sa lumapag sa Pilipinas. Makinig kayo, panimula ng propesor. Ang boses niya ay puno ng excitement. Kapag ang musika ay tumawid ng dagat, nagbabago ito para mabuhay. Para itong chameleon. Anong ibig niyong sabihin, Prof? Tanong ni Xinia. Paano nagbago? Kunin nating halimbawa ang mayim-mayim, turo ni Cohen sa screen. 1942, Israel, isang himno ng pasasalamat sa Diyos. 1950, Liag, naging tool para sa international friendship sa mga summer camp. Pilipinas, naging kanta ng pagkakaisa sa mga scout at eskwelahan. Ipinakita niya ang tatlong larawan, mga Hudyong relihiyoso na sumasayaw, mga Amerikanong nagkakamping, at mga batang Pilipino na naka-scout uniform na naghahawakan ng kamay sa paligid ng apoy. Parehong tono, parehong sayaw, pero ibang kahulugan. Bakit? Kinuha ni Cohen ang isang libro tungkol sa psikolohiyang Pilipino. Ang tumatanggap na lipunan, ang Pilipinas, ay binibigyang kahulugan ang musika base sa kanilang sariling pagpapahalaga. Pag-isipan inyo ang lipunan ng Pilipinas pagkatapos ng gyera at noong panahon ng batas militar. Ano ang mahalaga? Pagkakaisa po, sagot ng isang estudyante. Ang diwa ng bayanihan. Tumpak, sigaw ni Cohen. Ang bayanihan. Ang sama-samang pagbuhat ng bahay kubo. Ang mayim-mayim ay isang sayaw na pabilog. Walang bida, walang nauuna, lahat magkahawak kamay. Perpekto ito sa diwa ng bayanihan at sa kolektibong kultura ng mga Pilipino. Sinala ng kulturang Pilipino ang relihiyosong aspeto at itinira ang essence ng pagkakaisa. Tumango si Xinia. Opo, Prof. Sa research ko, tinuturo ito bilang simbolo ng camaraderie. At ang dona-dona naman, patuloy ni Cohen. Noong 1960 at 70, ang Pilipinas ay dumaraan sa matinding pagsubok. Kahirapan, sosyal na hindi pagkakapantay-pantay, at ang banta ng Cold War. Ang mga Pilipino ay likas na maawain at mapagkapwa-tao. Ang awit tungkol sa isang kawawang baka na walang kalaban-laban ay madaling naintindihan ng pusong Pilipino. Ibig sabihin, dagdag ng propesor, hindi na mamalayan ng Pilipinas, tinanggal nito ang konteksto ng Holocaust, pero niyakap ang mensahe ng pag-asa at awa sa mga naapi. Ito ay naging kanta ng empasya. Tiningnan ni Prof. Cohen ang kanyang mga estudyante ng seryoso. Pero ito ang pinakamalaking natuklasan ko. Kahit nagbago ang kahulugan, ang epekto nito sa lipunang Pilipino ay malalim. Anong epekto po? Tanong ng isang estudyanteng nakasalamin. Naglabas si Cohen ng datos tungkol sa ugnayang Israel-Pilipinas. Mula 1970 na hanggang 2000, tumaas ang interes ng mga Pilipino sa Israel. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho doon bilang caregivers at trinatrato sila ng maayos. Ang Pilipinas din ay isa sa mga bansang laging bukas ang pinto sa mga Hudyo. Noong panahon ni Quezon, tinanggap nyo ang mga Hudyong tumatakas sa Holocaust noong walang ibang bansang tumanggap sa kanila. Nagulat ang mga estudyante. At noong 1980, nang lumaki na ang henerasyong kumakanta ng mayim-mayim at dona-dona, mas lalong tumibay ang ugnayan. Ang Fiddler on the Roof na pelikula ay naging hit dito. Ang kultura ng Israel ay hindi naging dayuhan sa inyo. Tumingin si Cohen kay Xinia. Ang hypothesis ko, ang 7 dekadang pagkanta ng mga awiting ito ay nagtanim ng buto sa subconscious ng mga Pilipino. Isang pamilyaridad at pagmamahal sa kulturang Hudyo, kahit hindi nyo alam kung bakit. Nanlaki ang mata ni Xinia. Sinasabi niyo po ba, Prof, na planado ito? Umiti ng mapait si Prof. Cohen. Tingnan niyo ang petsa. 1948 pagkatatag ng Israel. Simula ng Cold War. Maraming misyonaryong Kristiyano at organisasyong Amerikano ang tumulong sa Pilipinas noon. Siguro, may mga taong may vision na gamitin ang musika para pag-ugnayin ang ating mga bansa.
Ito marahil ang pinakamatagumpay na musical diplomacy sa kasaysayan, bulong niya. Ang puso ng Pilipinas. Lumapit si Prof. Cohen sa bintana at tinanaw ang sunken garden ng ISI. Pero ang pinakamahalagang aral dito ay hindi tungkol sa Israel o Amerika, sabi niya, ang boses ay nababasag sa emosyon. Tungkol ito sa ganda ng puso ng Pilipinas. Humarap siya sa mga estudyante. Sa halip na itakwil ang banyagang kultura, niyakap ito ng Pilipinas ng buong init. Hindi kayo nagtanong kung ano ang relihiyon o politika nito. Minahal niyo ang musika ng puro at wagas. Ipinapakita nito ang likas na pagiging bukas at mapagpatuloy, ang hospitality, ng lipunang Pilipino. Ngayong araw, sa isang barangay sa Mindanao o sa isang school sa Bicol, may mga batang kumakanta pa rin ng mga awiting ito. Hindi nila alam na kinakanta nila ang aming kasaysayan, pero ipinapasa nila ang pangarap ng sangkatauhan, kapayapaan at pagkakaisa. Naluha siksi niya. Napakalakas pala ng kapangyarihan ng musika. Tinapos ni Prof. Cohen ang usapan ng may diin. Sa 30 taon kong pag-aaral, napatunayan ko ang isang bagay, walang ibang lugar sa mundo na katulad ng Pilipinas na kayang mag-ingat at magmahal ng kultura ng iba ng ganoon kadalisay. Bilang isang Pilipino, dapat nyo itong ipagmalaki, sabi ni Cohen. Ang Pilipinas ay may kapangyarihang yumakap sa damdamin at panalangin ng iba, na higit pa sa salita. Katahimikan ang bumalot sa opisina. Sa labas, tumila na ang ulan at sumilip ang bahaghari sa ibabaw ng Quezon Hall. Kayo, tanong ni Prof. Cohen sa mga estudyante at tila pati na rin sa mambabasa. Noong bata kayo, kumanta rin ba kayo ng AC, Henry, o Donna? Siguro sa sandaling iyon, ang pinto patungo sa mundo ay dahan-dahang nagbukas sa inyong mga puso. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw sa mga alaalang pambata, inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong karanasan. Kayo ba ay sumayaw din sa paligid ng bonfire? Ang bawat kwento nyo ay bahagi ng mas malaking himig ng kasaysayan.